Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Libra, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. This is for August 5, 6, 7, 8, 9, 2024. Salamat din sa inyong mga comments at salamat sa mga nagpa-personal reading ko. Kung gusto po na personal reading at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. No? At saka po, this is a general reading, kabayan. Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is sa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Okay, may mga pag-uusapan, maybe there's an opportunity, maraming opportunity na dumarating sa buhay mo. Marami. May pag-uusapan nila tungkol sa pera. Ang nakita ko dito. Okay, we have the divine fashion, Libra. Yan. Sabi dito, maging totoo ka raw sa sarili mo. Ano ba daw talaga yung totoong nararamdaman mo at totoong nasa loob ng puso mo? Ano ba yung desire mo sa buhay mo? Yan. No? Kailangan alamin mo daw yun. We have the leap of faith, the aim. Sabi dito, kailangan mo daw sumugal and you need to put your heart sa totoo. Talaga magkaparo siya. Sa totoong gusto mo. Yung mga desire mo na tinatakbo ng puso mo. Yan. Desire, through desire into action. Yan. Kailangan mo rin siyang actionan. No? Sa nakita ko, ano ba yung gusto mo? Diba? Kung tingnan mo si Volcano. Si Volcano. Parang naglabas siya ng larva, di ba? Ay, censored pala si babae. Yan, di ba? Parang naglabas siya ng ano ba talaga yung, alamin mo, ano ba yung gusto mo na, na sa buhay mo. You need to be honest to yourself din talaga. Di ba? Tapos eto, di ba? Kumbaga, dito si Volcano, si Volcane, and then, yung tingnan mo dito. Kumbaga, siguro nagkaroon na ng kaliwanagan when it comes to your heart na siguro may iba sa inyo nalaman nyo na yung gusto nyo, yung dinidesire nyo, na tinatakbo ng puso nyo. Siguro yan. Kumbaga, nagkaroon ng enlightenment or nagkaroon ng awakening sa inyo sa nakita ko dito. No? May mga, syempre kailangan to, actionan, no? Sa nakita ko dito. We have the bear. Ang sinasabi ni bear yun nga, may mga siguro lalakas na daw yung loob mo. Yan, talagang leap of faith talaga, no? It's a new beginning kasi, no? Yan. Siguro lalakas na yung loob nyo, ganyan. And then, nagkakaroon na kayo ng, ano ba dito? Yung parang rules in life yun. Nakita ko dito. When it comes siguro sa finances, yan, medyo magpo-focus na kayong ganyan. Siguro ma-enlighten na kayo at pag-iisipan nyo na yung mga about sa finances nyo. And siguro you want to protect na ngayon yung sarili nyo, yung finances nyo, yan. Siguro more on focusing kayo sa mga pangarap nyo na ngayon sa buhay nyo. Sa nakita ko dito. No? Iba dito, kumbaga you are the boss. Kumbaga, with the work kasi, you are the boss, syempre, of your life, no? You need to protect, no? Yan, you have a power kasi, no? Para i-manage yung sarili mo, no? And look to the future, sinasabi to. Siguro din, when it comes to protection din kasi dito, siguro, yun nga, you need to protect your finances or maybe mayroon kang gustong protektahan na mahalaga sa buhay mo, yung mga ganun. Nakita ko dito. We have the heart. Yan. Yung sasabi ni heart, siguro, there's a love. Maaring meron ng mga nagdi-desire or nag-a-admire sa'yo, ganyan, or kaya meron ng, when it comes sa love, siguro mas more mong minamahal na ngayon yung sarili mo. Yan, nakita ko sa heart, no? Yung iba dito, siguro, someone want to give love and support sa'yo, ang nakita ko, or maybe ikaw ang magbibigay, no? And then, ito rin kasi, so, admirer tsaka crush. Siguro may nagiging crush ka na, or someone is nagkaka-crush sa'yo, at nakakagusto sa'yo, yung mga ganun, nakikita ko dito. And, syempre, when it comes siguro nga, when it comes sa heart kasi, is also, this is, yun nga, pagmamahal. When it comes, more mong mahalin yung sarili mo, siguro meron ka ng bagong minamahal, or may bago ka ng nagugustuhan, yung mga ganun, or mahal mo yung mga nasa paligid mo at gusto mong protektahan with the bear. Yan nakita ko dito.
And we have the coffin. Okay. Ibig sabihin, kung, no? Siguro may mga situation ako na nakita na enlightened ka. Siguro may nag-end na isang relationship. Or maybe may mga dinisire ka o inasam sa buhay mo naliwanagan ka na hindi pala yun talaga para sa'yo. Kaya nagkaroon din siguro ng ending, no? Maaring ganun. Tapos meron na siguro nagpapatipok ng sa puso mo, maaring ganun, no? Kaya kahit doon ka siguro nakafocus, maaring ganun. Siyempre, sinasabi rin kasi ni Coffin, yan, there's an ending. Maybe there's a loss, yan, baka may nawala or nawala the past, something mawawala, something lost. Baka the past na to sa iba kung buhay to. Or maybe lost when it comes to a love, may nag-end na relationship, mga ganyan. Kasi nag-iba na yung mga desire or nagkaroon na ng awakening. Then nakikita ko rin dito is a sadness, no? The sadness and depression, no? Ingat din kayo kasi hindi ko alam kung may magkakasakit, either ikaw o malapit sa puso mo. Magkakaroon daw ng transformation sa'yo, di ba? When it comes nga dito, magkakaroon na nga ng transformation. Kumbaga, eto ka ni, there's a divine fashion. The divine is always watching you din sa sinasabi ko sa'yo dito. Siguro nagkakaroon ng awakening or enlightenment when it comes sa mga dinidesire mo sa buhay mo. Leap of faith lang daw, no? You need to start a beginning din kasi dito. Mas more ka rin mag-love yourself, yan, and you need to transform, no? Sa nakita ko dito. Sa nakikita ko sa'yo dito, minsan may mga situation ako na very marami kang, parang nagpupo yung anak ko. Anak, pinupuan mo si mami, oh. Basa, eh. Nung sandali lang. Sorry, Yun, nagkakaroon, minsan magulo daw yung isip mo, minsan dumadaan ka daw sa magulo ang isip, tapos parang nagkakaroon na mga daydream, fantasizing, mga ganyan. Meron daw mga wishful thinking ako nakikita sa iba, no? Meron ka na sa isang ibang situation na nakapokus ka na dun, eh. Na very attractive ka niya, no? Meron ka ng mga gustong gawin in life, no? Alam mo, Libra, sinasabi rin dito, kailangan mo raw ngayon na mag-save mag-ipon ng pera, no? Kumbaga, huwag kang bili ng bili, isipin mo lang din daw yung mga dapat mong pagkagastusan. No, nakita ko, kailangan daw, when it comes sa isang bagay, kailangan mo daw magkaroon ng layunin. Ang nakikita ko dito, maging advantage ka daw dito sa mga bawat situation mo sa buhay mo. No? And then, nakikita ko rin dito na you need to take it action. No, ang nakikita ko dito. And focus, syempre. No? Kailangan daw, wag ka daw mawawala ng pag-asa, ganyan. Ibalik mo daw yung strength mo. Yan, baka nga iba ganun, bumabalik na siguro yung kanilang strength, yung kanilang lakas ng loob, tapang. Yan, nakita ko. No? And, kumbaga, I don't know why napaka-attractive mo, Libra. Oo, yun na nakikita ko. Ang attractive mo. Maraming tao ang na-attract sa'yo. I don't know, because of the charisma. Yan na nakita ko. Matulungin ka rin, and then you speak out kasi, no? Kumbaga, ikaw yung tao na sasabihin mo yung gusto mong sabihin. Makasakit ka man o hindi, sasabihin mo yung gusto mong sabihin. Well, kasi, yun ka. Diba? Totoo ka. Yun. Nandun din yung pagiging, passionate. Yan, you are focusing to yourself na ngayon, Kasi nakita ko to, you want to be beautiful, sexy, mabango, feminine, masculine, macho, yung mga ganun, no? Kasi, nakikita ko yung ganun ka na, no? Sa nakita ko. Kumbaga, nagkakaroon ka na decisions in life na you are taking to the higher path, sa nakikita ko sa dito. At syempre, sa nakikita ko dito, Libra, may tao na gustong mag-apology sa'yo. Oo, pero hindi ko pa nakikita yung pagkilos niya, pero they want, sa nakikita ko dito. And then, sinasabi dito, siguro yung iba sa inyo, may mga bago nang mangyayari sa buhay nyo. Maybe there's a new love, attraction, ako nakikita sa iba, no? Maaring new love, maaring sa iba sa inyo, may mga gagawin kayong mga activity, maybe there's a adventure, ako nakikita, no? There's a fresh start or there's a beginning daw na magaganap sa buhay mo. Maaring sa iba sa inyo is bagong trabaho, ganyan, no?
And then, may mga positive motion kasi ako nakikita sa'yo. Mga new idea sa iba, no? You need to trust and you need to take it action. Trust your intuition din daw dito sa sitwasyon na to. Kasi there's a change na magaganap or mangyayari talaga sa mo. Magkakaroon talaga ng transformation sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Siguro, iba sa inyo, mas more kayong magpo-focus with it comes to yourself. Ngayon, sa nakikita ko. Ang dami nyo no, parang yung iba sa inyo is, ano ba to, nagkakaroon ng mga choices when it comes siguro sa isang love, attraction, or ano mang mga bagay yan, nagkakaroon kayo ng mga choices in life. Basta, you need to be patient when it comes to a choices para hindi ka mag-miss, no? Tsaka, trust your intuition din. Ha? Okay. Sa ngayon nakikita ko sa'yo, nagkakaroon ka ng meron ng curiosity ako nakikita sa ibang bagay. Ako nakikita either fashion, trabaho, or anumang bagay. Pero maggulo kasi yung isip mo. Parang wala ka pang ina-actionan. I don't know why, because of the responsibility or nagkakaroon ng struggle kasi sa iyo eh. Hindi ko alam kung may problema ka or you're struggling lang or meron ka mga pinapasan-pasan na responsibilities o problema when it comes to yourself siguro. Kaya medyo magulo yung isip mo. Ang nakita ko to. Kasi nakikita ko dito, nagkakaroon ka ng doubt when it comes to yourself. No, kumbaga nagkakaroon ng, siyempre, may mga option. When it comes to love, trabaho, mga actions in life, yan, nagkakaroon ka ng options. I don't know rin kung why you're not taking action kasi maybe nahandun yung fear kasi hindi mo alam kung ano magiging itatakbo ng life mo doon, ganun. And then nakikita ko, nagkakaroon ka ng distraction when it comes sa sarili mo, no, dito. Kasi magulo yung isip mo. Kumbaga, ang daming option, ang daming dapat pagpilian, ang dapat, as in, ganun ka-attract. Yan, well, pero good naman, no, kasi yun nga. And sa iba naman sa inyo, dahil sa pagkakaroon daw ng magulong isip at kumbaga, kumbaga nagkakaroon ng mga options in life, nagkakaroon din daw sa inyo ng mga missed opportunity. No? Yan, doon daw, baka daw magkaroon ng missed opportunity or magkakaroon maaari ng missed opportunity sa'yo, no? Kumbaga kasi, iba sa inyo siguro, may offer, halimbawa, siguro may offer sa iba sa inyo ng mga new job, new work, or something na ganyan. Kaso, unproductive siya, irrational siya, kumbaga hindi siya na-actionan. Kasi, why? Kasi, kumbaga, halimbawa, may trabaho ako ngayon, pero may nag-offer sa akin. Hindi ko siya tinanggap kasi nagda-doubt ako, 'di ba? Kasi why? May iba pa kasing offer tapos natatakot ako na kung susubok ako dito sa bago, baka ma-disappoint ako, baka mali yung napili ko. Ganun nakikita ko sa'yo. Kaya nakita ko sa'yo, yun, magulo yung isip mo. Pero sabi dito, sabi nga naman, di ba sabi naman talaga, ano ba talaga yung, sabi naman ni Car, di ba, ano ba talaga yung totoo mong desire, di ba? Ano ba yung tinatakbo ng puso mo? Ano ba yung talagang desire mo, kaya kailangan mong sumugal dito at aksyonan, di ba? Sinasabi ko. Well, idasa sa'yo talaga ito, no? Page of Wands. Siyempre, kailangan mo na maging matalino, ha? No, sa part na to, parang nahahata ka ng nakaraan. Parang you're stuck sa nakikita ko dito. You're stuck, may mga gusto ka nang gawin sa buhay mo, handun na rin ay may mga gusto kang aksyonan sa buhay mo, pero nadadala ka ng nakaraan. Yun ang nakita ko. You're stuck. No? Kumbaga, may sitwasyon dito na nakakapag-block sa'yo, nakakapag-holding back sa'yo to change to your best version, kumbaga. No, don't block. No, kumbaga, wag kang ma-stuck. No, sa nakita ko dito. With the magician, gawin mo. Kasi,
kung ano man yung gusto mo. Ano ba yung, basta yung sabi nga nito, what is your desire? Ano ba yung tinatakbo ng puso mo at ano ba talaga yung dinidesire mo? Yun. Trust your intuition din, syempre. Kung alam mo na makakano. Diba sa inyo, siguro, I don't know, parang may pambubuli. Baka may nambubuli sa inyo. O kaya, kasi magulo isip. Sa iba sa inyo, magulo isip. Iba sa inyo, baka binubuli kayo, no? May mga tension pa talaga na hindi pa nare-resolbahan dito sa nakikita ko sa iyo. Ingat ka sa kaperahan mo ha, kasi nakita ko dito. May tao daw dito na na they want collaboration sa iyo, or maybe may isi-share siyang goals, or may mga plano, masamang plano ito ha, nakikita ko. May masamang plano. Hindi ko alam kung kasamahan mo sa trabaho or nakakasaluma or past person to. No, o basta kilala mo siya. No, may masamang plano. When it comes, halimbawa, pag nakapag-negotiation ka, when it comes sa kaperahan, mag-ingat ka na. Magdalawang isip ka. No? Mag-trust ka sa intuition mo. Parang mayroong tao dito na may masamang balak sa'yo. So, yun ito. Ano yun? Para na tayo, init dito na. Init na po sa amin. Para kaming sinasanay kung sa kami patungo. Naman. Nagkakaroon ka ng option sa buhay, May mga, nagkakaroon, okay, may mga dapat kang desisyonan daw sa buhay mo para daw magkaroon ng new beginning eh. No? May binilak ka na sa buhay mo, mayroon kang ayaw harapin. Either ayaw mo humarap sa taong nakaraan na gusto mag-sorry sa'yo o bumalik, o basta may sitwasyon na ayaw mong harapin sa nakita ko dito, na ayaw mong desisyonan. Maring you block this person para makaroon ka ng new beginning sa buhay mo. Yung nakita ko dito. May mga pinag-iisipan ka raw, no? At naghihintay ka raw ng sign, no? Para magkaroon ng new beginning sa buhay mo. Siguro there's a decision making ako nakikita sa iyo. May mga gusto kang aksyonan, may mga gusto kang itama, may mga gusto kang i-clarity sa nakita ko dito. May tao na nagsisinungaling sa iyo. Siguro past person yun. May nagsisinungaling sa iyo. I-start a new beginning, Leap of faith. Kailangan mo na rin mag-start ng fresh start sa buhay mo. Leap of faith, tsaka andito ka na, iba sa inyo, umaasa na sa mga mabubuting wakas ng kanilang buhay, no? Balik mo yung dating ikaw na hindi ka madaling mawala ng panghinaan ng loob. Kailangan mo nang balansehin yung sarili mo, yung buhay mo. Kasi nakikita ko sa'yo dito, napanghihinaan ka ng loob. Napanghihinaan ka ng loob, nandito ka sa sitwasyon mo na, parang yun nga, nagdududa ka ba sa kakayahan mo o may pinagdududahan ka? Kasi kung may tao na mag-a-apology sa'yo sa nakita ko sa'yo dito, ayun, nagbabalik tayo kasi naputol ang ating video. Kaya pala, Diyos ko, kala ko haba nung putol. Okay, babalikan natin to. Yan, sabi ko sa'yo dito, yun nga, baka nga napanghihinaan ka ng loob, yan. Kumbaga, nagdududo ka pa siguro sa kakayahan mo. Kumbaga, halimbawa, gusto mo ng another job or relationship mo yan. Siguro, nagdududa ka sa kanya or nagdududa ka, when comes sa job, nagdududa ka pa sa sarili mo, sa kakayahan mo, kung kaya mo ba talagang lumipat ng ibang job, ganyan, or mga ibang bansa, yun nakita ko. Ano man ito sa buhay mo, relationship, trabaho, ano man, yung mga plano mo yan, siguro may mga pagdududa pa ako nakikita sa iyo, no? Dito. Nagkakaroon kasi ng lack of confidence, kumbaga, no, sa iba. And then, nandito na tayo, no, putol talaga, grabe, kakaiba talaga dito.
You need to be strong ang sinasabi dito ni Baraha, no? Kasi there's a union. Kailangan mo dito ng clear mind, ha? Kailangan sa pag-union na to. Nasabi ko na ba dito na na may gusto mag-apology sa'yo. Yan. Siguro kung may mag-apology sa'yo, magdududa ka sa kanya. Yun ang nakikita ko. Ingat ka rin kasi nakikita ko dun sa kung sino man, maaring kapatid mo, dati mo karelasyon, kasamaan mo sa trabaho, malapit to sa puso mo. Yan. Baka may mag-apology sa'yo. Yan. Dito na, and then, you need to be strong at kailangan ng clear mind, ha? Dito, ha? Kailangan ng decision dito. No? Kailangan mo daw mag-ingat. No? Kung sino to makikipag-union sa'yo or togetherness o may pagkikita kasi ako nakikita. Kung sino man itong magkikita na to. No? Kailangan mo daw maging aware. Kung ito yung tao na may mga red flag na ginawa sa'yo or paulit-ulit na nangyayari ang red flag sa inyong dalawa, siguro you need to let go or magkaroon ka ng transformation or mag-change ka ng mga decision sa buhay. Yun ang nakita ko. May naghahamin. Didinig mo? Sabi niya, takutin ba? Pero hindi naman ako natakot. Kasi lang na lang ako. Itong mga nakaraan, ang dami ko nadidinig na ganyan. Pero dermatology. Bagay, always naman. Nasa Japan kasi ako no. Tingnan natin. Basta kailangan mo dito maging aware. This is a time to make a new beginning sa buhay mo rin. Sa nakita ko dito, And, yun. Kung sino man siya. The Ace of Wands. And syempre, kung may makikilala ka rin na mga bagong tao sa buhay mo, you need to be aware, no? Sinasabi rin dito naman ni Baraha. Kailangan mo na daw matuto. You need to learn from the past. Okay? Kung hindi ka pa mali-learn, ay naku po, lagot na. Di, paulit-ulit na mangyayari sa buhay mo yan. And then, sabi naman dito, may mga maaalala ka daw na mga situation na a good memories in the past person, mga ganyan, no? Sa nakita ko dito. May option talaga, no? Titignan ko ako bakit. Bakit po? Para saan siya? Okay. My God, may reconciliation nga. Ako nakikita sa iba. Sabi ko na nga ba, ito yung nakita ko eh. May reconciliation. Pero, Pero someone is jungling. Maybe ikaw, no? Kung nagkakaroon ka ng options in life, no? Siguro, yun nga, magdadalawang isip ka dito, no? Kung magmo-move on ka or hindi. O mag-start ka ng new beginning sa buhay mo. Someone want to communicate kasi. Also, this is a first person, maaring anak mo, dati mo karelasyon, kung sino man siya, malapit sa puso mo. Yan. Kumbaga, ingat ka talaga. Alamin mo talaga yung ito, no? Ano ba talaga yung desire mo? No? Ano ba talaga yung kailangan mo sumugal. No? Sa nakita ko dito. Kailangan mo mag-start ng new beginning dito. Kailangan mo pumunta sa liwanag sa nakita ko dito. Diba? Live of faith. Hingi ka ng tulong sa taas. Ano ba talaga yung ninanais mo at tinatakbo ng iyong puso. Sa nakita ko to. Alam mo, binabantayan ka ng taas. Kaya, makinig ka sa intuition mo kasi bibigay niya sa'yo. Pag meditate ka, ibibigay niya sa'yo more yung kasagutan ng mga tanong mo sa sarili mo, sa isip mo, no? Arigato namaste, God bless.